astonishing 256,000 total followers sa loob ng kanyang tatlong Facebook account. And he managed to get all this fame and attention sa pamamagitan ng paggawa ng mga videos, giving his honest opinions on various trends and topics. Ngunit kung sa tingin nyo na ang dahilan ng kanyang pagsikat ay dahil sa mga positibong comments tungkol sa mga issue dito sa loob ng Pilipinas, at kakamali kayo. Maaari ko sabihin, ang mas kilala sa pangalan na Tito Mars ay isang content creator na gumagawa ng mga videos tungkol sa mga sikat na topics. Sa mga content na ginagawa ni Tito Mars ay isa sa mga bagay na matatawag natin unique o hindi pangkaraniwan dahil sobrang galing niya magpakinis ng mga tao kahit wala naman siyang ginagawa. At simulat sa pool pa lamang makikita na natin ang ugali ni Tito Mars na parang kulang siya sa atensyon na galit sa mga tao, and he needs that constant attention para mabuhay sa mundo. Mula sa mga Facebook post niya noong 2011 na thank you sa nag-like, hanggang sa mga post niya noong 2012 na text me, walang ka-texted, makikita talaga natin na he really loves to seek for attention. Kaya some people call him papansin while others call him ugaling kanal. Dahil kahit hindi mo kilala si Tito Mars, kung marinig mo ang kanyang mga opinion sa iba't ibang mga bagay, tsak nasasabi ko talaga sa panahon natin, pupula talaga ang dugo mo. Isa na lamang sa kanyang mga opinion ay ang issue ng isang bata na ginawang baunan ang lalagyan ng sabon panghugas. While other people showed their sympathy patungo sa bata, offering their help like willing po magbigay ng pambili nila ng lunchbox. Konting help po para sa magulang at sa bata. Mayroon namang ibang pananaw si Tito Mars patungo sa issue na ito. Smart dishwashing liquid base. And take note, hindi pa tinanggal yung label bago man lang sana nilagay yung pagkain. Hindi natin alam kung ano yung backstory. But I suppose, tingin ko, medyo nasa less fortunate family yung bata. And it's not an excuse. In the own words of Tito Mars, tinawag niya itong unhygienic at wala bang common sense ang magulang ng bata. Sentido kumon na dapat yung pagkain is hindi nilalagay sa lagayan ng sabon. I don't care kung hinugasan nyo man yan, in-sterilize nyo man yan, kinlens nyo man yan, or even pinakuluan nyo man yan ng tubig. So long as lagayan niya ng sabon at hindi nyo tinanggal yung label, kabastusan yan. Ngunit magagamit mo pa rin bang si Tito Kumon kung yun lang talaga ang kayang ibigay ng kanyang mga magulang? Kaya naman ginawa nito ng video na ito, pointing out na mali ang sinasabi ni Tito Mars sa kanyang reaction video. Anong hindi excuse yung pagiging mahirap? Ano nga yung dahilan na kung bakit yung bakuna ng bata ay pinaglagyan ng sabon? At hindi nagustuhan ni Tito Mars ang mga sinabi ni Ato sa video na ito. Dahil wala bang point ang mga sinasabi niya at siya daw inaatake nito. Sobrang dami mong personal take sa video na to against me. Pares na rin ang mindset, pares na sila ng mukha. Alam mo yung tipong mga taong hindi nag-evolved, nag-stay sa pagiging unggoy. Actually, sa'yo, walang bago kasi ikaw siguro ginagawa mo yan. Or even nung bata ka siguro napabaunan ka ng pagkain na nakalagay sa smart dishwashing. Kaya for you, it's very normal. At sa buong video, puro lamang ad hominem ang mga sinasagot ni Tito Mars kay Ato. Either calling him pangit or hindi pa daw nag-evolve. Which really shows na sarado talaga ang utak ni Tito Mars. Dahil mas ginawa niya pang priority ang panglalait kaysa sa mag-focus sa topic ng kanilang argument. Hindi lang anak mo ang ma-judge. Ma-judge din kung paano mo din pinapalaki yung anak mo. Hindi ko alam kung paano mo i-define yung word na bobo. But evidently sa ating dalawa, mas bobo ka. Kasi kung matalino kang tao, you will not speak that way. Yan naging resulta ng pagkainis sa kanya ng mga tao. Dahil kahit naman yung mga opinion na pinagsasasabi niya, ayaw niya pa rin tanggapin ang kanyang pagkakamali. Ito din ang naging resulta dahil hindi napigilan ni Kuya mag-comment ng sarap sa pati ng utak niyan para maalok at maintindihan niya kung ano mga pinagsasasabi niya. Dahil na lamang sa galit ni Kuya, tiyak na mararamdaman mo din ito pagkatapos mong marinig ang kanyang mga opinion sa mga susunod na issue. Ang paglagay ng makeup ay isa sa mga bagay na nagpapaganda sa isang tao. Ito din ay minsan ginagamit ng mga tao para itago ang mga insecurities nila para ma-boost ang kanilang confidence o kaya naman gamitin sa larangan ng sining. Ngunit ayon pa kay Tito Mars, ang pwede lamang daw gumamit ng mga makeup ay ang mga taong makinis ang mukha at walang mga acne o skin diseases. Bago ka bumili ng makeup o bago ka bumili ng mga ganyang klaseng cosmetic na itatapal mo sa mukha mo, make sure na maganda yung kutis mo by itself. Kaya naman hindi pa iwasang mapaluha ng isang influencer pagkatapos makita ang video ni Tito Mars na nanglalait ng mga tao na gumagamit ng makeup. Sa tulong ng makeup, nagiging maganda ako ng nabubos yung confidence ko doon pero grabe naman dugo. Dito na nga lang kami kumakapit.
Sa makeup na kami kumakapit. Sinabi man naman na kahit mag-makeup ka, hindi ka pa rin kagandahan. It is also ironic dahil unang-una sa lahat, sumikat si Tito Mars sa pamamagitan ng pagiging feminist and promoting the value of women empowerment. Pero makikita natin na marami siyang mga binitawang salita na hindi maganda patungo sa mga babae. At napapansin din ito ng ibang mga tao gaya ng ito rin yung nasa isip ko eh. Isa sa mga sikat na contest niya yung about sa women empowerment. Tapos ngayon, sobrang kabaliktaran na pinagsasabi niya, which is a really bad move para kay Tito Mars. Dahil in the first place, wala siyang karapatan para makialam sa mga tao. Gagamit pa sila ng makeup o hindi. And instead na madadagdagan ng mga taong sumusuporta sa kanya, mas lalo lamang nadagdagan ng mga haters niya dahil sa mga sinasabi niya sa video ito. Tito Mars makeup shamer, may superiority complex, high and mighty. Sa totoo lang, makeup makes people feel good and happy. Makeup can boost your confidence. Relevant siya palagi, parang siya yung low budget real talk Mars. Tito Mars then proceeds to correct everything by uploading a video na kung saan sinabi niya na out of context lamang daw ang lahat ng ito. Actually, talagang na out of context talaga. Sobrang daming tao talagang hindi nakaintindi ng buong video. Siguro akala ninyo na yung point ko doon is huwag kayong mag-makeup kung hindi naman flawless yung skin ninyo. Hindi naman ganun yung sis. Yung sa akin lang sis, sa hindi nakakaalam ng buong context o ng buong mensahe ko dun sa video na yon is, sa akin, imbes na bumili kayo ng mamahaling makeup, unahin ninyo yung skincare ninyo. Pero Makikita natin na ang video ito ay puro lamang ng panggagaslight dahil hindi daw niya sinabi na huwag mag-makeup kung hindi flawless ang skin. But it was clearly stated in his own words na bago ka bumili ng makeup o bago ka bumili ng mga ganyang klaseng cosmetic na itatapal mo sa mukha mo, make sure na maganda yung kutis mo by itself. Gayunman, pinapatuloy pa rin ni Tito Mars ang panggagaslight sa kanyang mga audience. Makalipas ang ilang mga araw, unti-unti nang nawawala ang drama na ginawa niya, which gave him an idea to create another drama to stay relevant sa platform. Gaya na lamang ng opinion niya sa mga dating preferences ng mga tao. End quote from Tito Mars, kung babae man ako, end quote. babae man ako, hindi ako makikipag-date sa lalaking minimum wage earner. Kasi alam ko sa sarili ko na I date to marry. At kung makikipag-date ako sa lalaking minimum wage earner, malamang sa malamang, kulang yung kapasidad niya para makapag-provide ng pinansyal sa pamilya namin. As the record shows, ang Pilipinas ay isa sa mga countries na mayroong mataas na percentage for minimum wage earners. So if you really are dating to marry, hindi ka maghahanap ng tao mataas yung sahod. Instead, you would look for someone that would love you for who you are, hardworking, and of course, maganda yung ugali. Dahil kung income yung binabasahan mo, you are not looking for someone to marry. You are looking for a sugar daddy, which made people share their thoughts tungkol sa opinion ni Tito Mars. 8K sahod ko a month bago ko na-meet yung girlfriend ko. But despite my situation in life, she still chose me over her mayaman suitors. She supported me in my dreams and everything. She embraced all my strengths and weaknesses, which I also did to her. 3 years later, natupad yung pangarap namin na makapunta ng Amerika at maging nurse dito. Huwag kayo maghanap ng mga katulad niyan ni Tito Mars. Maghanap kayo ng mga taong tatanggapin kayo at susuportahan kayo at di kayo iiwan sa oras ng kahirapan. Yung tutulungan kayo i-build ang sarili niyo to a better version of you. Behind every successful man is a kind, supportive, strict, and loving woman. Halos lahat naman, 95% if not 100%, nag-uumpisa naman sa minimum wage. Given the fact na nandito tayo sa third world country, later in the Video, he also said na mapipilitan daw siyang magtrabaho kung hindi malaki ang sahod ng lalaki. At kung makikipag-date ako sa lalaking minimum wage earner, malamang sa malamang, kulang yung kapasidad niya para makapag-provide ng pinansyal sa pamilya namin. So ang mangyayari, mapupwersa akong magtrabaho. Magtatrabaho kaming dalawa kasi ngayong kinikita niya, kulang para mabuhay ako at yung anak ko. but there is There's nothing wrong kung magtatrabaho ang babae. Mga It means you babae, have your mga own babae. money at hindi ka naaasa sa pera ng lalaki. And as a person who promotes feminism and empowering women, bakit nga ba parang umaasa ka sa lalaking malaki ang sahod para buhayin ka? At hindi pa siya nakontento at gumawa pa siya ng isa pang video, adding to his delusions na quote-unquote, kung babae man ako. Naku ako magiging babae, hindi ako papayag makapag-date sa fishbowlan, tapos ako magbabayad, maglakad-lakad sa pool,
park, mag-ay ng Netflix and chill. Eh, ako naman yun. Is it really wrong to have a walk in the park with someone you like? Na kung saan magkwekwentuhan kayo tungkol sa mga favorite hobbies na gusto nyo. Kaya po, unti-unti ko lang nakikita kung bakit palaging ganito yung mga opinion ni Tito Mars sa mga iba't ibang bagay tungkol sa pagiging babae. At yun, dahil kahit kailanman ay hindi niya mararanasan ang mga bagay na iyon. And it is his coping mechanism na makialam sa mga bagay na wish niya na mangyayari sa kanya. Gaya na lamang ng pagsikap ni Diwata. Wala na, panis ka na kay Diwata, nasa Batang Quiapo na. Okay. Like, napanood ko, parang wala namang special. Like, alam niyo yun, very normal, sakto lang. Like, kahit nga ata ako, o kaya yung batang nakasalubong ko kanina na 5 taong gulang, parang kayang-kayang gawin yun. At kitang-kita natin sa tono ng boses niya na parang maiinggit na siya kay Diwata, wishing na sana sa kanya napunta ang mga blessings na dumadating kay Diwata. Ngunit wala nang mas lalamang pa sa reaction niya nung pinuntahan ni Alex Gonzaga ang kanyang paresan, creating a reaction video na may halo na parang pagkakainggit patungo kay Diwata. So, Hindi lang pala sa Batang Quiapo nasama si Ate Diwata. Dahil tag kayo ng tag sa akin, nalaman ko na rin nakasama na pala siya sa vlog ni Miss Tony Gonzaga. Okay. Tignan nga natin itong mga ate. that's when we know na kahit anong gawin Tito Mars, as long as he's using hate to grow his audience and talking nonsense opinions just to stay relevant, people will only know him as the person na nagpapapansin at nakikisawsaw sa mga sikat na topics. At wala namang point ang mga sinasabi niya. Sino pa na inis kay Tito Mars? Mag-react na kayo dyan. Kakainis niyo ba? Hindi pa kasama yung pag-react sa ano niya. Pagkain ng sardinas na kartehan niya. No? Pero yung pagkain siguro ng ano na lalaki, walang karte-arte tong baklang bigotihin na to, no? Kainis.